Hello mga ka-delight! Welcome back to my channel! So for today's video, samahan niyo po ako at pupunta po ako sa isang napakalaking grocery store dito sa Canada. Ang pangalan po niya ay Costco. Isa po ito sa favorite kong grocery stores kasi lahat makikita nyo na doon at lahat mabibili nyo na sa murang halaga. Although ang Costco po ay kailangan niya ng membership. So, kailangan member kayo pag nag-shopping kayo doon. But otherwise, pag tinotal nyo yung matitipid nyo in the long run, kasi doon sa Costco, bulk ang bilihan doon. So, kung kailangan nyo ng maramihan like tissue, personal care, at yung mga meat na lagi nyong kinakain, so makakatipid po kayo doon kasi maramihan siya and at the same time, mas maganda yung mga kalidad ng mga karne, ng mga gulay, ng mga prutas, at convenient pa. Okay, let's go! So, ayan mga ka-delight, nakarating na nga po tayo dito sa Costco. So, nagsimula na po akong kumuha ng mga bagay na kailangan kong bilhin for today. So, as you can see in my cart, kumuha na po ako ng Ricola. Isang box po yan and 2 packets po siya sa loob. So actually, mas mura talaga siya dito sa Costco kumpara sa ibang grocery store kasi yung isang packet lang, I think 20 to 30 pieces ang laman niya sa loob and 2 packs na siya sa isang box. Tapos ang presyo niya parang kung bibili niyo siya sa labas ay times 2. So nakakatipid talaga ako dito sa Ricola dito sa Costco. So, ang Ricola po ay isa siyang cough drop. So, kapag malamig ang panahon kasi dito or pag spring and fall, sometimes merong mga allergies like seasonal allergies, yung allergic ka sa pollen or pag lumalamig na yung panahon. So, nagki-candy po ako ng cough drop para po hindi makati yung lalamunan ko kumpara sa iinom ka pa ng mga cough syrup. So, ito po natural. So, nagki-candy lang ako like several times a day pag kumakati yung lalamunan ko. Maganda po siya kasi herbal po siya and all naturals ang laman niya. And then as you can see, meron po ako diyang quinoa. Kumuha po ako ng isang bag ng quinoa. So, ang quinoa po ay isa po siyang klase ng seed. Actually, hindi po siya grain. Seed po siya. Nung unang panahon, kinakain daw po yan ng mga ibon at ng mga gladiator para pampalakas. So, yung quinoa po, yan po ang hinahalo ko sa kanin kong puti. Hindi po ako kumakain ng pure na white rice. So, hinahaluan ko po siya ng quinoa para po mas healthy at mas yung glycemic index niya kasi compared sa regular na white rice ay mas maganda. So, kumuha din po ako ng oranges kasi yung oranges po dito sa Costco ay napakatamis. I think galing po yan sa, if I'm not mistaken, galing siya sa Australia. Matamis po siya. Navel oranges po ang tawag nila dyan. Tapos, kumuha din po ako ng isang pack ng Korean beef bulgogi noodles. So, madali lang po siyang lutuin. Pagsama-samahin lang po yung ingredients and then ready to cook na po yan pag nagmamadali po kayo. Marami pong pagkain dito sa Costco na pwede nyo lang i-oven, pwede nyo lang lutuin na kasi individually wrapped na siya. So, ayun. And kumuha din po ako ng garbage bag. So, sa garbage bag po, bulk nga siya, diba? So, marami sa isang box. So, makakatipid po kayo kapag dito kayo bumili sa Costco. And then, nakita nyo po, kumuha din po ako ng pot stickers. So, yung pot stickers, para po siyang dumplings. Frozen po yan. And then, pag niluto nyo po siya, pwede na siyang pakuluan lang ng konti and then lagyan nyo na lang ng mantika para mag-brown yung labas and then ready to eat na siya. And at the same time, masarap po itong brand na to. Kaya pag lumalabas po to sa Costco,
lagi po akong kumukuha kasi lalagay mo lang siya sa freezer to. So, every time na gusto mo ng dumplings or ng parang, anong tawag dito, gyoza sa atin, madali lang po siyang lutuin. So, meron ka ng instant gyoza. So, pumunta po ako nito, I think Saturday ito. So, napaka-busy po ng Costco. Lalo na sa mga oras na to, ang daming tao lalo na dun sa part ng grocery store. So, as you can see dito po, nandito na ako sa side ng mga pangbahay. So, makakakita po kayo dyan ng mga mattresses. Tapos, nag-alto aisle lang po ako para makita nyo yung iba pang mga bagay na pwedeng makita dito sa Costco. May mga mattresses, mattress cover, may mga office chair, meron din po mga anong tawag dito, mga office supplies. Meron din po mga damit dito, mga gamit sa bahay like ito kumuha din po pala ako nito kasi ang mura lang niya guys. Biruin mo, $20 lang siya. Isang set na siya ng silicone na pangluto. So, magandang quality nito kaya murang-mura talaga kaya kumuha ako. So, biruin nyo, $20 lang siya para sa 8 piraso na stainless steel yung handle, tapos silicone yung tip para sa pangluto, tapos meron din yung tong, meron din siyang whisk, tapos meron siyang yung slatted na anong tawag dyan, yung sanse at saka sandok. So, ang ganda guys, tignan nyo. And very good quality talaga siya. So, ayan, kumuha din tayo. Meron din po kayo dito makikita ang mga plato, mga kutsara, mga baso, mugs, lahat ng mga pangkusina usually meron dito. Meron din silang mga small kitchen appliances, doon naman yun sa kabilang side. At meron din silang mga kitchenwares like yung mga pots and pans. Meron din silang mga baking pan. Kung kailangan nyo, ito tinignan ko to, napakaganda niya. Kaya lang masyadong maliit yung size. Naghahanap ako yung medyo tama lang yung laki. Hindi siya sobrang laki, hindi rin naman. Mga medium size. Pero masyadong maliit yun, kaya hindi ko siya kinuha. So, yan. Lakad-lakad lang po tayo dito. Tingin-tingin tayo ng mga bagong products na kailangan natin. Pero, ang masasabi ko lang po, pag nag-shopping po kayo dito sa Costco, siguraduhin po natin na yung kailangan lang natin ang bibili natin. Kasi, pag pinagsama-sama nyo na, magugulat kayo sa bill nyo sa huli. Kasi nga, dahil nga bulk siya, so sa isang item lang is mahina ang $20 to $50. So, piruin nyo kung pagsasamahin nyo na lahat yan, naabot kayo, magugulat na lang kayo sa bill nyo, aabot kayo ng $500. So, kailangan, if you're on a budget, siguraduhin nyo yung mga bibili nyo, kailangan nyo, and at the same time, mga sale lang. So, nandito na po tayo sa mga damit na side. So, meron po diyang mga like boxers na mga panlalaki, mga t-shirt na panglalaki, may mga sapatos din po dito, mga tsinelas. Dito ko po binibilan yung tatay ko tsaka mga kapatid ko pag pauwi na ako ng Pilipinas. Kasi nga, bukod sa may mga brands na siya, yung mga brands na yun, kung bibili niyo po siya sa iba ay mas mahal. So, dito, branded na siya at the same time, parang kalahati lang yung presyo niya. So, maganda talaga. So, maraming tao itong araw na to. Maraming shopping dito sa part na to ng mga damit. Pero wala akong kinuhang damit. Nagtingin-tingin lang ako kasi nag-aantay ako ng mga sale na pwede kong maipadala sa Pinas pag umuwi ako. So, dun lang ako bumibili ng mga damit pag talagang sale siya. Kasi nga gusto ko rin makatipid. Pero pag mga pagkain, okay lang kahit hindi sale kasi nga kakainin mo naman. So, pero pag yung mga hindi masyadong importanteng mga bagay katulad ng mga damit, sapatos, yung mga tipong makakapag-antay pa,
talaga nag-aantay ako ng sale para lang, makatipid tayo. Kasi siyempre kailangan mag-save para sa future, 'di ba mga ka-delight? So, mga ka-delight, nandito naman tayo sa part kung saan mabibili yung mga chocolates, mga snacks, mga candies. So, nagtingin-tingin lang ako ng mga sale na chocolates na pwedeng maipadala. Pero so far, dahil summer pa lang, wala pa sila masyadong mga malalaking pack ng mga chocolates. So, isasama ko kayo dito pag nag-shopping naman ako ng mga bare months na, yung mga malapit na sa Christmas. Kasi marami talagang malalaking mga tsokolate na pwedeng maipadala at maipampasalubong. So, yan, dumaan lang ako dyan sa aisle, tinignan ko lang kung meron ba tayong mabibili. Meron din pala dito mga jewelries. Ayan sa kabila kong side, meron dyan mga diamonds, golds, tapos meron din sila ditong bilihan ng mga cellphone. Itong sa kabilang side ko, mobile kiosk yan. So, makakapili kayo dyan ng mga cellphones, mga accessories sa cellphone. So, yeah, maganda din ang mga deals nila dyan kasi minsan pag nakachamba kayo, meron kayong makukuhang mga shop cards like gift cards pag nag-sign up kayo sa 2-year plan sa cellphone. So, yun ang inaabangan ko. Kaya nag-stop by ako dito kasi nagtingin ako ng mag-upgrade ako ng cellphone ko pero gusto ko may shop card. Kaya nag-aabang-abang lang tayo habang wala pa, di tingin-tingin lang muna tayo mga ka-delight. Huwag muna tayong masyadong maggastos. So, let's move on. So, tignan natin kung saan naman ako pupunta nitong side na to. I think pupunta ako dito sa may side ng mga frozen stuff. So, yung mga frozen, bibili kasi ako ng meat. I think ang binili ko dito ay beef. So, nagtingin-tingin lang ako ng beef part na pwede kong mailuto sa beef bulgogi. Naisip ko kasi beef steak or parang beef bulgogi. So, nakahanap ako ng beef part na gusto ko. So, yan, kumuha ako. Hindi siya sale, pero okay na rin yung presyo. At least merong tamang amount lang. Hindi siya ganun kalaki. Usually kasi yung mga binibenta dito ng mga karne ay grabe talaga. Pag yung tipong may party kayo sa bahay, parang dito ka talaga bibili kasi sulit na sulit yung dami niya sa presyo niya. Pero kung mag-isa ka na lang naman tapos hindi ka na masyadong magluluto, so okay lang yung mga pakonti-konti lang yung bilhin mo. So, ayan, kita niyo mga Canadians, mahilig din sila sa beef. First class ang mga beef dito. I think ang tawag sa kanila ay AAA class. So, magandang klase talaga and very tender ang mga meat dito. Meron din ditong chicken, meron din silang pork, may lamb, tapos may seafood area din sila doon. So, very fresh seafood din ang mabibili nyo dito mga ka-delight. Masasarap ang mga seafood dito sa Canada, lalo na yung mussels or tahong, malalaki at matamis kasi nga yung tubig dito mas malamig at saka malinis. So, iba yung lasa ng mussels dito kumpara sa Pilipinas. Yan, so nagpunta na ako dito sa may seafood area. So, nagtingin lang ako ng fish or ng shrimp kung may mabibili ba ako. At lalo na kung may sale, so kumukuha lang ako. Pero wala yata akong nakuhang seafood. Kasi nga meron pa yata akong fish sa freezer, so hindi mo na ako kumuha. So, let's move on to the next one. Ayan mga ka-delight, oh. Kita nyo kung gaano kaganda ang mga baka nila dito. Super fresh. At saka talagang hindi pa siya frozen. Galing pa yan sa butcher. Diretso dyan. So, iba talaga yung quality pag hindi pa siya na-frozen.
So yan, pili-pili lang mga suki. Pasok mga suki. Presyong Divisoria. Pero hindi po presyong Divisoria, mahal po. Ayan, mag-move on tayo mga kanilite. Dito naman tayo sa kabilang side. Meron akong nakita ditong tsokolate. Kita niya na ba itong sa right side ko? May mga tsokolate na pero konti pa lang yan. Ayan, may malaking Ferrero which is my favorite. Kaya lang hindi pa siya sale, tinignan ko. So, aantayin natin mag-sale bago tayo bumili. Usually maganda tong Ferrero na to pag mga pangregalo sa Pasko. Kasi nga, maganda yung packaging niya at saka marami na. So, pag nagbigay ka sa katrabaho mo or kaibigan mo, isang bigayan na lang. Solve na agad, diba? Tapos, so, papasok po tayo dito sa loob ng chiller kasi nandito yung mga vegetables nila like mushroom, spinach, at saka ibang mga fruits na kailangan ng refrigeration. So, usually po, pag nag-grocery kami dito, hindi ako pumapasok kasi nga ang lamig-lamig. Usually, yung kaibigan ko ang pumapasok sa loob, nag-aantay lang ako sa labas. Pero dahil wala akong kasama ngayon, kailangan kong pumasok sa loob. Kaya tiis-tiis lamig muna tayo. So, kumuha lang po ako ng isang bag ng broccoli kasi masarap po yan pag gumawa po tayo ng beef bulgogi. Tapos mag-i-steam lang tayo ng broccoli on the side para meron tayong gulay. O, diba? Tingin-tingin lang kung merong mga fruits dyan na pwedeng maharbat, pero wala. So, labas na tayo kasi ang lamig talaga. Let's go mga ka-delight. At ayan, natapos na po tayo sa pamimili. So, diretso na po tayo sa counter. At magbabayad na po tayo. Meron po akong gift certificate kasi po pag member kayo, pwede kayong mag-avail ng executive membership. So, meron po yung rebate. So, makakakuha po kayo ng inyong mga pinang-shopping ng rebate at the end of the year. So, nakakuha po ako ng 190 plus na gift check. So, gagamitin ko po yon. Ginamit ko na po siya. At ito po ang way ng paglabas dito. So, pag nag-checkout na po kayo, ilalagay na sa cart nyo. Then, paglabas nyo po dito, ibibigay nyo po yung resibo nyo. Ipapakita nyo po yung resibo nyo doon sa tao na nag-aantay doon sa may exit. I-check lang po nila yung pinamili nyo tsaka yung nasa cart ninyo. So, ayan, i-handout nyo lang po yung resibo ninyo para makita nila na walang mga items na hindi nabayaran. O, diba? May double check pang nangyayari dito. Hello! Good, how are you? Perfect. Thank you. Have a good night. Thank you. Have a good one. So, ayan mga ka-delight, chinek lang ni Kuya ang aking mga napamili. Mabilis lang kasi konti lang yung mga tinignan niyang mga items sa cart ko. So, ngayon naman ay pupunta na tayo sa parking area para ikarga natin ang mga napamili natin sa sasakyan. And dahil mahaba-haba din po ang ating paglalakad at pagsha-shopping, tayo po ay naggutom kaya kakain po muna ako sa isang Japanese restaurant dito na malapit lang sa Costco. Napakasarap po ng mga sushi rolls nila dito kaya kakain ulit ako. Itatry ko ulit kung masarap nga ba talaga. Kasi last time nasarapan ako. So tignan natin this time kung papasa pa rin siya sa panlasa ko. O baka dati ay ako'y gutom lang. So let's load our stuff in the car and let's have some food to eat.
have a table, please? Sorry. Can I have a table? For how many? Just for one. Oh, would you like to? Yeah. I can sit here. Thank Sure, you. I'll just get them. Can I get you? So, can I have the sushi roll roll? Okay. Thank you. Few moments later.